Okay, so example number 1, two sides of a triangle have lengths 8 and 5 units. Now the question is, what is the range of the possible values of the third side? When we say values, more than 1, tama? Meaning, probably marami tayong sagot dyan. Pero range lang po ang kailangan natin ibigay. So range of the possible values of the third side, meaning missing yung third side. Ilang measurement lang ang binigay, anak? Dalawa lang po. So, probably, siya po si letter A at siya si letter B. Ang magiging A natin dito, anak, yung pinakamataas. At B naman yung bababa. Okay, let A and B, where A is greater than or equal to B, be the two sides. And, of the triangle. And C, be the third side. C is missing, ha? Okay, what we're going to do? Okay, the range of the possible values of the third side is given by, ito yung formula na gagamitin natin. To find the values of, or to find the range of the possible values. Now, ilang inequality symbol ang nakikita nyo? Dalawa. Anong basa dito, anak? Less than, di ba? Yan yung proper way na pagbasa natin. Dito, anong basa? Okay, so nasanay kayo na ito ay less than, ito rin ay less than. Kasi ano yung kinain niya? Yung nasa right side. But this time, kapag ang given natin, anak, na inequality symbol ay dalawa, ang pagbasa dyan, mag-start sa gitna. Anong letter ito? C. Kinain si C, hindi. Kinain, meaning mas malaki si C. Kaya ang basa dito, C is greater than. Kasi anong kinain? Letter C. So, we can write this as C is greater than A minus B. And then dito, sino kinain? A plus B, tama? Ang tawag na dito, less than. So, we can write this as C is greater than A minus B, but less than A plus B. Ayun naman po. Everyone, 1, 2, 3, go. C is greater than A minus B, but less than A plus B. Okay, yun yung proper way how to read this statement. Okay, ito po yung gagamitin nating formula, anak, to find the range of the possible values of the third side. So what we're going to do, step 1, identify natin the value of A and B. Again, ang A, yung pinakamataas. Ano po? 8 or 5? Okay, magiging A natin, C, 8, and then B ay 5. Substitute lang natin dito yan. Ano yung A natin? 8. Ano yung B? 5. Then si letter C, anak, missing yan. Yan yung hinahanap natin. Then ano ulit yung 8? A? 8. Ano yung B? Ito na po yun. So, 8 minus 5, then 8 plus 5. Pag binasa po ito, C is greater than 8 minus 5, but less than 8 plus 5. Then solve na natin, anak. 8 minus 5, 3. 8 plus 5, okay. Meaning, anak, ito yung kailangan natin. Ito na po yung range of the possible values of the third side. Okay, paano kung hiningi yung specific number? Ano-ano yung mga number na yon? Okay. Sino kinain? Si C o si 3? Meaning, mas malaki si? Give me a number greater than 3. Okay, mag-start kay 4. And then, takpan ko ulit to. Sino kinain? Si C o si 13? Mas malaki si? Okay, anong number yung mas mababa kay 13? Okay, ito po yung mga possible values ng C natin. Simula 4, 5, 6, 7, and so on hanggang 12 lang. Okay, ngayon, ma'am, paano kung madami na yung number, isusulat pa po ba isa-isa? Hindi na po. Gagamit na tayo, anak, dito ng interval notation. Pag sinabi natin interval notation, since marami yung subset, yung sagot, ang gagamitin natin is interval notation, gagamit tayo, anak, ng parenthesis. And then, ano yung number na nakuha natin? 3 and 13. Meaning, ito yung ang mga possible values ay naglalaro sa gitna ng mga 13 at 3. Ma'am, kasama po ba si 3 at 13? No, not included po yan. Naintindihan po? So, kapag sinabi, give me an example, mamimili ka na dito. Ano-ano yung mga number between 3 and 13? 4 hanggang 12. Ito po yun. Anong tawag dito? Interval notation. So, ginagamit to, anak, sa math kapag yung sagot mo ay marami na. Kadalasan, ginagamit siya kapag meron tayong inequality symbol. Yan. Kasi probably wala tayong exact answer dyan. Maraming possible answer. So, meaning ito po yung magiging sagot natin. Either ito, so ito po, range of possible values or pwedeng ito rin. Naka-interval notation na po.